Hello, magandang araw po sa ating lahat. Oras natin dito sa Pilipinas, alas 6 ng umaga, Philippine Standard Time, May 27, 2025. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated at ma-notify kayo kapag tayo po ay magla-livestream at mag-upload ng mga updated video. So pag-usapan natin mga kamunting tinig ang tungkol po sa mga nagaganap na 46th ASEAN Summit sa Malaysia. At alam natin na talagang tayo ng mga pro-government at nagmamahal sa presidente ay talagang very proud tayo sa kung ano po ang mga ginagawa at gagawin pa ng ating pangulo sa hinaharap, no? Kasi parang si PBBM, siya po ang nagrepresenta ng 100 million above na mga Pilipino sa Malaysia. At syempre sa harap po yan ng iba't ibang mga leader ng ekonomiya at syempre iba't ibang leader ng mga bansa na napapabilang po sa ASEAN. Napakahalagang bagay ito na ipagmalaki po natin sapagkat binabandira po ng ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos kasama ang kanyang kabiyak na walang iba kundi po ang si First Lady Liza Araneta Marcos ang Pilipinas sa international community, no? Sa isang organisasyon ng mga bansa na walang ibang iniisip kundi palaguin ang regional stability. At syempre, ang papel na ginagampanan po ng ating mahal na presidente sa Malaysia ay napakahalaga dahil pag-uusapan nila kung ano po ang makakabuti sa ekonomiya ng Asian region. At hindi lamang po yun, dinidiscuss din nila doon kung ano po ang kanilang magagawa sa ipinapataw ngayon ng mga pulisiya ng Trump administration na hindi maging mukhang kontrabida sa Amerika bagkos mag-o-open ng oportunidad na maunawaan ng bawat bansa, hindi lamang ng Asia, kundi ng buong mundo ang kanilang mga relations, no? Economic relationship, diplomatic relationship, foreign relationship. So ganun ang tema. Kasi pinag-uusapan doon yung plano ng Asia hanggang 2045, hanggang 2045. So shared visions, no? O nation building, regional stability, lahat, no, ng mga maaaring gawan, no, o maaaring makatulong hindi lamang po sa mamamayan ng Asia kundi sa buong mundo. Now, ganun kahalaga ang meeting na dinaluhan po ng ating mahal na Pangulo. Sabi ko nga, si PBBM, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, binabandira, ipinagmamalaki, no, ang Pilipinas sa Malaysia at sa iba pang leader ng iba't ibang mga bansa, no, na napaloob sa Asian region. Ito na mga kampo ni Rodrigo Roa Duterte, pilit naman binabalahura at pilit na sinisira ang bansa. Wala silang ibang iniisip kundi ang pamumulitika. Wala silang iniisip kundi ang yung mga negative perspective na wala naman daw po makukuha ang Pilipino sa pagdalo ng ating mahal na Pangulo sa Malaysia. Hindi naman daw po makakatulong sapagkat hindi naman daw po makakahatak ng investment or investor ang ating mahal na Pangulo. Dahil ganun kabulok ang mentalidad ng mga kampon ng demonyo sa kampo nila Rodrigo Duterte, sa kampo nila Sara at sa kampo ng mga DDS na nagpapakatanga at nagpapakabobo sa suporta nila sa mga politiko na hindi po iniisip kung ano po ang kahihinatnan ng ating bansa, kung ano po yung susunod na kinabukasan ng ating mga next generations, kundi ang kanilang sariling political survival. Ganon ang focus ng kampon ng mga Duterte. Ganon ang focus ng mga anti-Marcos and anti-government. Kaya nakakapagsabi po ako na habang binabandera, habang ipinagmamalaki ng Pangulo, no, ang ating bansa sa international community, sa ASEAN region, at alam mo, nakakatawa dahil imbis na ipagmalaki nito mga Duterte Dehad supporters ang bansa natin, pilit pa nilang sinisira, pilit pa nilang binabalahura,
dahil sa issue lamang na ayaw nila ang presidente. Dahil ayaw nila ang Pangulo, dahil anti-Marcos sila, gusto nilang gibain, gusto nilang sirain, gusto nilang imasama, no? At ibaliwalain ng mga Pilipino ang effort ng ating mahal na Pangulo na pataasin ang antas ng ekonomiya ng ating bansa at nang sa ganon ay mayroon pong maayos na kinabukasan ang susunod na henerasyon. Hindi nga nauunawaan ng mga Duterte Hard supporters ang bagong polisiya ngayon ng Country Partnership Program na kung saan ay isinusulong ng World Bank, okay, katulad ng International Financing Corporation or Financial Corporations na tulungan ng Pilipinas maayos lalo ang ekonomiya ng ating bansa. Okay, sa ilalim po yan ng bagong Country Partnership Program na kung saan ay ang World Bank willing at talagang willing na willing at tutok na tutok upang tulungan ang ating bansa sa loob ng 6 na taon na mapapaangat ang sektor ng mga manggagawa, sektor ng trabaho, edukasyon, kalusugan, digitalizations, no? Kaya nakakuha po ang ating bansa ng suporta sa World Bank. Alam naman natin ang World Bank ay isa sa mga matibay na mga financial institutions po yan. Pero ang mga Duterte Hard supporters ay mga mango, no? Sabihin naman nila, uutang naman daw ang Pilipinas. Actually, lahat ng bansa nangungutang. Yan ang kamango ng mga Duterte Hard supporters, hindi nila naiintindihan. Yan po ay process ng pag-inog ng ekonomiya sa ating bansa. Hindi matanggap ng mga Duterte Hard supporters yan na ang World Bank ay tutulungan ang Pilipinas na maiahon lalo at maiangat ang sistema ng ating ekonomiya at tutukan ang mga public-private partnership program, yung public-private partnership program. Sa ilalim po yan ng tinatawag na International Financial Corporations at saka syempre andyan po yung bagong polisiya ng Country Partnership Framework para matutukan ang mga serbisyong katulad ng infrastruktura, trabaho, kalusugan, edukasyon, digitalization, at tutukan din yung tinatawag na innovation and transformation. Ang mga Duterte Hard supporters wala pong ibang ginawa kundi yung sinisira, binabalahura ang Pilipinas. Paulit-ulit kong sinasabi yan dahil nakatutok lang ang dulo ng kanilang dila sa pagsuporta sa kampon ng matandang Rodrigo Duterte na wala ng ibang magandang na idulot sa bansa kundi division, pagkakawatak-watak, pagtatanim ng puot, ng galit sa puso at isipan ng bawat Pilipino na kawawa naman salat sa kaalaman tungkol po sa kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa na sa loob po lamang ng 3 taon, no, ginagawan at nagagampanan ng Pangulo ang kanyang responsibilidad na maibigay maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan. Dahil po sa totoo lang, sunod-sunod ang pagbaba ng tinatawag na inflation. No, sa kabila po ng world recession, and deflation, nagawa pa ng ating bansa sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong ma-enjoy ang pagbaba ng inflation rate, ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Nagagawan po ng paraan ng Marcos administration dahil po ang ating mahal na Pangulo masinop sa paghanap ng mga economic managers. At tingnan mo, pinaresign lahat ng mga cabinet officials pero niretain itong mga economic managers po natin dahil nakikita po based sa kanilang actual performance na walang ibang ginawa kundi maayos at magiging stable ang ekonomiya ng ating bansa at sa susunod na henerasyon. Okay? Kaya nga maingat sila sa pagbalangkas ng mga pulisiya. No? At maingat sila na makikipag-deal sa mga pribadong mga negosyo at or entities so that the private-public partnership program will strengthen. So yan mga kamunting tinig, ganun kahalaga ang pinuntahan ng ating mahal na Pangulo na kinikriticize ng mga Duterte Hard supporters dahil gasto na naman daw, pera naman ng taong bayan, nag-aliw-aliw naman ang Pangulo dahil they don't even understand what's really behind sa mga ganitong klaseng mga pagtitipon. Yung mga ganitong klaseng mga summit na kinabibilangan ng iba't ibang mga
world organizations. Nagkataon lang na itong dinaluhan ng ating mahal na presidente na host po ang Malaysia, yan po ay tinatawag po natin na 46th ASEAN Summit. At syempre may mga side talks po yan. Oo, may mga bilateral discussions, o may mga signing of ceremony, what will happen to ASEAN region by the end of 2045. So may mga perspective po yan. May mga shared vision, mission, goals, and objectives ang bawat leader ng bansa na napapaloob po sa ASEAN. At yan po dapat ang ating tinatawag na i-appreciate. Yung tinatawag na world or tinatawag na collaboration. Collaborative efforts ng mga bansa na napapabilang sa Asia. Kaya nga, itong ating mahal na presidente, no, habang binabandira, habang ipinagmamalaki, habang nirespeto at pinapaalam sa buong mundo that ganito kami, Diyos ko, very proud ang Pangulo sa atin at sa ating bansa. Hi, itong mga Duterte Dehad supporters, walang iba kundi manira ng manira. No? Ikatulad niyan, may mga senador, andon, nagbakasyon sa Dahig, pagkatapos nagpa-picture doon sa mga standi ni Rodrigo Duterte na parang mga daw alinga nga lang. Ang mga Duterte Dehad supporters, imbis na i-appreciate na tayo ay may mga pangunahing role na ginagampanan sa Asia sa pamumuno ngayon ng ating mahal na presidente, naku, itong mga Duterte Dehad supporters, they don't even know how to appreciate. Kahit nga yung napapabalitang tayo ang susunod na mag-host ng Asia or ng ASEAN sa 2026, di pa rin na-appreciate ng mga Duterte Dehad supporters because of their what they call present crab mentality. Ganon, utak talangka. Oo, mga abnormal, no? Hindi politically matured. Basta makapanira lang sila, basta suportahan na nila ang mga Duterte, basta ibalik lang yung tatay nilang Berdugo sa Pilipinas. Ganon ang kanilang mga pinangangalandakan. No? Imbis na ipagmalaki na itinuturing pong tinatawag na respected yung ating leader sa Asia, ay abaw ang Pilipino na mga Duterte Dehad supporters nangunguna pa para ibaba ang moral ng ating mga kababayan. O di kaya sirain pa ang imahe ng ating mahal na presidente. So ganun ha. Oo, again, uulitin ko from the third time around, si PBBM, binabandera, binabalandra, pinagmamalaki ang Pilipinas sa Malaysia. Ang kampo naman ng mga Dutertes dito sa Pilipinas, nako, pilit na sinisira at sinisiraan palalo, ninuyuyurakan ang imahe ng ating bansa. Mga wala talaga pulos. Walang kwenta nga mga Duterte Dehad supporters, no, hindi marunong sa tinatawag na appreciation. Hindi naman kaya ng mga leader nila na ipinagmamalaki kung ano po yung ginagawa ng ating mahal na presidente ngayon. Hindi po nila kaya yan dahil salat sila sa kaalaman. Si Digong, hindi po ginawa ni Digong to. Ganitong mga kanito, naku, sa si Trinidad, nahihiya pa nga ang mga Pilipino noon dahil ayaw nilang aminin na may Duterte na naging Pangulo na Berdugo. Ngayon, susunod naman sa yapak niya, si Sara Duterte, na walang ibang ginawa kundi magpatutsyada sa gobyerno. Dagdagan pa ng mga advisors ni Rodrigo Duterte na imbis na ipaliwanag sa taong bayan na ganito po ang nangyayari, naku, nagiging element pa sila ng pagkakawatak-watak. Wala ata sa bokabularyo ng mga Duterte Dehad supporters ang salitang work hand in hand, collaborations or collaborative efforts. Naku, wala po yan dahil po sa makasarili at utak talangka ang mga sumusuporta sa mga Duterte. At yan po talaga ang katotohanan. Okay? So kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga live stream and updated videos. Bye-bye!